Nagbabalik ang unang balita, dalawang lalaki na kuryente matapos sumabit sa live wire ang panungkit nila ng mangga sa Quezon City. Darito ang exclusive report ni Ma'am Gonzales. Imbes na makasungkit ng pangmeriendang mangga, ospital ang kinabagsakan ng construction worker na si Gerald Rosales. Habang nanunungkit kasi ang 19 anyo sa punong ito sa Scout Rallios, Quezon City, sumabit ang panungkit niya sa isang live wire kaya siya nakuryente. Ang kanyang pinsan na si Romnick Rosales, nagtamo rin ng ilang sugat sa kamay at paa. Ma'am, pababa na po ako nakawag po ako sa puno. Tapos, pag ganun ko, nakakapit po ako, kumapit po ako, pababa, tapos kung bigla na lang po akong kumisay po, hindi ko na po alam kung ano po nangyari. Nagpaalam daw ang magpinsan na mangunguha ng mangga at binigyan pa nga ng kahoy na panungkit ng may-ari. Pero naiksian daw rito ang magpinsan, kaya kumuha pa ng mahabang bakal. Bigla na lang pumutok yan, ang laki-laki ng fire. Doon daw sa kabiladong bandang taas, may pumutok din na kable, naputo lang wire. Kanya sila walang electric ngayon hanggang doon sa dulo ng Scout Rallios papuntang EDSA. Kaputo lang ito ng bakal na bitbit ni na Gerald at Romnick. Umakyat sila dito sa puno ng mangga. Ngayon nang pumutok yung live wire na nasabitan nila, nawala ng kuryente ng ilang oras din dito sa Scout Rallios. Kagad namang isinugod ng mga kasamahan si Gerald sa East Avenue Medical Center. Ayon sa mga doktor, bagamat stable na ang lagay ng biktima ay kailangan pa niyang sumailalim sa ilang pagsusuri para malaman ang kabuuang pinsalang tinamo. Para sa unang balita, Mav Gonzales reporting. Human error ang itinuturo sanhi ng pagtagas ng liquid ammonia sa bodega ng mga karne at isda sa Barangay Manggahan, Pasig noong linggo. Yan po lumabas sa investigasyon ng Pasig City Environmental and Natural Resources Office. Nabulabog ang mga residente malapit sa planta dahil sa nakasusulasok na amoy na nagmula sa bodega. Ligtas na ang machine operator na nagtamo ng 3rd-degree burn matapos masaboyan ng liquid ammonia. Ayon sa pamunuan ng Polar Bear Freezing and Storage Corporation, ito po ang unang insidente ng pagtagas sa kanilang storage. Tiniyak naman nilang may sapat na training at safety gear ang kanilang mga tauhan. Lahat ng mga operators namin, nagko-call kami o magkakanda kami ng safety seminar para at least hindi na mangyayari ulit yung nangyari ngayon. Inulan ng batikos ang litrato sa Facebook ng butanding na tinalian at sinakyan pa na parang surfboard. Humingi na po ng tawad ang may bahay ng mangingisdang nakahuli sa butanding. Hindi raw nila intensyong gawing katuwaan ang whale shark. Darito ang report ni Rebecca Reyes. Gentle giants of the ocean, ganyan kung tawagin ng mga butanding. Sila man kasi ang pinakamalaking isda sa karagatan ngayon, isa sila sa mga pinakamaamo at di mahirap makalubilo ng tao. Pero sa Buloan, Cebu, kakaibang bonding sa butanding ang nasaksihan. Sa litratong ito na kumalat sa Facebook, ang whale shark, makikitang tinalian at sinakyan na tila ba surfboard. Binatikos ito sa iba't ibang blog at social networking sites. Hindi rin ito nagustuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May tuturing daw itong pagmumaltrato. Endangered species sa mga butanding, kaya ang pagmumaltrato o pananakit sa mga ito may katumbas na parusang hanggang 6 taong pagkakakulong at multang hanggang ₱250,000. Yung whale shark mismo, pag na-strand siya sa mababaw na tubig, kahit siya mismo hirap siya, i-support your own body niya. So how much more na may nakaapak o nakatungtong na mga tao dun sa likod. Ayon naman sa asawa ng mangingisdang nakahuli sa butanding, pinakawalan na raw nila ang damuhalang isda. Hindi raw nila intensyong gawing katuwaan nito, kaya't humingi sila ng tawad. Balak kayong isulang sa bayan ng Bolhoon ang isang ordinansa para proteksyonan ng mga butanding. Para sa unang balita, Rebecca Reyes reporting. Isang sanggol ang natagpo ang nakasilid sa isang supot at napagkamalan pang basura. Nasa kustodiya na ng Reception Action Center ng DSWD ang sanggol upang maalagaan. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Hulog ng langit kung ituring ni Babes Talam ang sanggol na karga niya. Kaya given grace sana ang gusto niyang ipangalan sa baby. Alas 11 raw ng gabi nung Sabado, nang makita ng mga batang nagbabasurang isang paper bag sa kanilang bakuran. Kamutik na nga raw itong bitbitin ng mga bata sa pag-aakalang basura lang ang supot. Pero may biglang umiyak. Putla, kulay, puso ng saging, parang ganon. Tapos yung buhok niya may dugo po. Bakit pangalan siya dati? Yes. Kasi yung ano niya, yung damit
na binabalutan sa kanya, mainit-init pa yung dugo. Nakabalot lamang daw ng itim na t-shirt ang bata at may pusod pa. Agad daw niyang inireport sa barangay at sa pulis ang nakitang sanggol, saka dinala sa ospital. Dinala ang sanggol sa Manila City Social Welfare Office. Nakausap natin mismo yung director ng ospital. According to him, yung bata in good condition. No? Maganda yung kondisyon ng bata. Dinala rin agad sa Reception Action Center ng DSWD Manila ang sanggol upang alagaan. Nababahala ang Manila City Social Welfare Office sa kaso ng mga sanggol o mga batang inaabandona. Nito nga lang daw pagpasok ng taon, mahigit 10 bata na ang nati-turn over sa kanila. Hindi pa raw dito kasama ang bilang mga posible pang nakitang mga bata na hindi na i-report sa kanilang tanggapan. Minsan nga 4-year-old, 5-year-old nililigaw parang pusa Minsan yung bata palakad-lakad lang, idiwan sa isang tabi, hindi na binalikan. Very alarming yan kasi buhay yan Pero paalala ng mga otoridad, hindi basta-basta pwedeng angkinin ang mga batang ibinibigay o di kaya inaabandona. May proseso kasing kailangan sundin para sa may saligal ang pag-aampon. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nasunog ang 10 bahay sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Sa kasamang palad, isang sanggol po ang nasawi sa sunog. Darito ang report ni Oscar Oida. Hindi ko na po nakita kasi ang lakas na ng uso kaya hindi ko na talaga nakita yung anak ko, sir. Kaya bumuha na lang po kasi baka pati ako masunog na rin po kaya hindi ko po natulungan yung anak ko. Hindi ko po kasalanan yun, sir. Isa lang po yun, 1 taon, sir. Hanggang ngayon hindi pa nakukuha yung anak ko. Halos magunaw ang mundo ni Ginang Laresita Las Cuñas habang ikinikwento kung paano naiwan ang kanyang 1 taong gulang na anak na babae sa loob ng kanilang nasusunod na bahay sa may Martinez Street, Block 38, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Kwento niya, pasado alas 10 ng gabi nang mapansin na lang daw niyang nasusunog na ang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Alam daw ng poong may kapal, sinubukan niyang iligtas ang anak. Papasok na po ako dun sa kwarto namin, bigla po umano sa akin yung apoy, kaya tumalo na lang po ako sa mga hakbang. Hindi ko na naiwan po, hindi ko po natulungan yung anak ko, sir. Hindi ko na nakita yung anak ko. Hindi ko naman po siya pinabayaan. Bakit gano'n? Yung isa pa niyang anak na 2 taong gulang naman, bagamat nakalabas mula sa nasusunog ng bahay, nalaptas naman daw ang balat. Kung kaya't kinailangan agad na may sugod ng ospital. Ano po pangalan ng nasa ospital? Kung ano yun, Benjeric. Ano ba? Benjeric, Rasconia. Benjeric po. Lalaki po yun yung sinugod sa ospital. Lalaki po. Tapos yung isang hinahanap natin yung babae po. Babae yung nandyan sa loob pa. Ilang saglit pa, nakumpirma lang nga ang pinangangambahan. Ito yun ang mailabas na nga ang bangkay ng 1 taong gulang na anak ni Aling Laresita. Mula sa bahay ni Aling Laresita, aabot sa 10 ibang bahay ang nadali na sunog. Di naging madali ang trabaho ng mga bumbero. Pinahirapan po namin dahil may kuryente pa. Lumalaban po kami ng apoy na may live, electrical live. So, kahit po may ground, pinilit pa din po nating mamatay sunog na pasukin. Umabot sa 5th alarma ang sunog at 15 pamilya ang naapektuhan. Yung walang matuluyan, napilitang magpalipas na magdamag sa kalapit na tanggapan ng DSWD. Sa mga sandaling ito, inaalam pa rin ang punot dulo ng sunog, bagamat may suspetsa na naiiwang kandila ang dahilan. Napakalamang naputulan daw kasi ng kuryente ang bahay na pinagsimulan ng sunog. Ito unang balita sa Mandaluyong City. Oscar Oida, reporting. Sa mga magsha-shopping o kailangan mag-grocery, agapan nyo na po ang punta sa mga mall dahil magsasara ang karamihan sa mga ito pagsapit ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. Narito ang report ni Ian Cruz. Normal pa rin ang dami ng nadatnan kong namimili sa supermarket na ito sa Quezon City. Kahit pa ilang araw na lang ay Huwebes Santo at Biyernes Santo na. Sa mga araw kasing ito, maraming pamilihan, pati ng halos lahat ng mall sa Metro Manila, sarado. Kaya naman itong si Jubel kwento na mayroong food business, namili na ngayon dahil ayaw raw niyang mabitin sa mga ipambebenta. Baka po mga kailangan kami bigla, tas wala kaming magamit. So, talagang naghahanda na po kami. Bili kagad. Bili agad. Dahil panahon ng pag-aayuno, partikular mula sa pagkain ng karne ngayong Semana Santa, sumipa ang demand para sa mga gulay at seafood.
Kasi fasting and abstinence kung Lent, di ba? So seafoods ang binibili namin. Sa grocery man o palengke, asahan daw ang pagmahal ng gulay